Ilang araw pa lang ang nakalipas, matigas pa ang paninindigan ng gobyerno ng South Korea sa kanilang electronic arrival system na nagtatak sa Pilipinas bilang China, Philippines. Iginiit nilang pananatilihin ang kasalukuyang posisyon. At walang anumang babala, naglabas sila ng isang malamig na pahayag at pananatilihin namin ang umiiral na posisyon ng pagtataguyod ng di-opisyal ngunit makabuluhang kooperasyon. Inakala ng buong mundo na muling yuyuko ang Pilipinas. Ngunit ang sagot na lumabas sa bibig ni Pangulong Ramon Delgado ay hindi pangkaraniwan at buo ang tapang. Igalang ninyo ang kalooban ng mamamayang Pilipino. Isang malakas na dagok ang pinakawalan ng Pilipinas sa South Korea. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang Pilipinas na sabihin ito? Ano ang nagtulak sa South Korea na biglang mag-alala at maging maingat? Bago natin simulan ang kwento, isang magaan na pagpindot sa subscribe button ay isang malaking pampalakas ng loob para sa akin. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba kung saan mo ito pinapanood. Ang pagtatak sa Pilipinas bilang bahagi ng China ay hindi katanggap-tanggap. Igalang ninyo ang kalooban ng mamamayang Pilipino. Ang matigas na mensaheng ito na binitiwan ni Pangulong Delgado sa isang pampublikong pagtitipon ay nagpatigil sa lahat. Naging yelo ang hangin sa silid. Tumigil ang mga panulat ng mga mamamahayag. Sunod-sunod ang kislap ng mga kamera ng Arte at Bloomberg. Naglabas ng breaking news ang CNN. Pangulo ng Pilipinas, direktang ginigiit ang gobyerno ng South Korea. Tumaas ang tensyon sa rehiyon. Nagulantang ang Seoul. Handa ba talaga ang pahayag na ito? Ang pagdududa mismo ay patunay na ito'y hindi inaasahan. Ako si Dr. Maria Santos, isang Senior Research Fellow sa Washington Institute for Southeast Asian Policy sa loob ng Dayamban taon. Ang aking espesyalisasyon ay ang pagsusuri sa ugnayang panlabas ng Pilipinas at ang mga dinamika sa rehiyon. Mula sa Administrasyong Clinton hanggang sa posibleng ikalawang termino ni Trump, nasaksihan ko na ang hindi mabilang na krisis diplomatiko at negosasyon. Ang tensyon noong panahon ni Estrada, ang mas mapayapang kapaligiran sa ilalim ni Arroyo, ang pivot to Asia ni Aquino, at ngayon, ang Administrasyong Delgado. Sa lahat ng panahong ito, masusi kong sinuri ang bawat banayad na pagbabago sa diplomasya ng Pilipinas. Ngunit ang araw na ito ay kakaiba. Kinilabutan ako. Sa aking 25 taong karanasan, ito ang unang pagkakataon na nakasaksi ako ng ganito. Maria, totoo ba ito? Sigaw ng kasamahan kong si Jennifer habang nakatitig sa screen. Direktang hinahamon ni Pangulong Delgado ang South Korea. Agad kong tiningnan ang oras. 2:47 ng hapon, Eastern Standard Time. Ilang araw lang ang nakalipas, ang gobyerno ng Pilipinas ay tahimik na humihiling sa pamamagitan ng mga diplomatikong channel na baguhin ang tatak na China, Philippines sa kanilang e-arrival card system. Sa labas, sinabi ng South Korea na pag-aaralan nila ito isang malinaw na taktikang pampabagal, ngunit biglang ang Pangulo mismo ang nagsalita. Hindi lang ito tungkol sa isang tatak. Ang tunay na isyu rito ay ang paggalang sa ating soberanya. Ayon sa isang impormasyon mula sa Malacanang na sinabi umano ng Pangulo sa kanyang mga tagapayo. Agad akong kumilos. Tinawagan ko ang aking mga contacts sa Department of Foreign Affairs, DFA, sa Malacanang, at maging sa Department of National Defense. Paano ninyo tutugunan ito? Kailan lalabas ang opisyal na posisyon? Karaniwan, sa loob ng 30 minuto, mayroon ng pahayag na nagpapahayag ng pagkadismaya o kahit man lang sinusuri pa ang sitwasyon. Ngunit ang sagot na natanggap ko ay nakakagulat. Ang pahayag ng Pangulo ang aming opisyal na posisyon. Hindi na kami mananahimik at maghihintay. Ito ay usapin ng dignidad ng sambayanang Pilipino. Kakaiba. Ito ay isang ganap na bagong paninindigan. Sa loob ng 25 taon kong pagmamasid sa diplomasya ng Pilipinas, bibihira ang ganitong katapangan. Maging noong 20,000, 16 sa ilalim ng nakaraang administrasyon, laging maingat ang Pilipinas. Ganoon din noong pandemya ng COVID-19 nang makaranas ng mga issue sa pandaigdigang entablado. Laging sa isang didirektang paraan ipinapahayag ang posisyon. Kinabukasan, mas lalong naging malabo ang tugon ng Ministry of Foreign Affairs ng South Korea
Paninindigan namin ang umiiral na posisyon ng pagtataguyod ng di-opisyal ngunit makabuluhang kooperasyon sa pagitan ng Korea at Pilipinas. Ganap nilang iniwasan ang pangunahing isyu. Walang malinaw na sagot kung babaguhin ba nila ang tatak o hindi. Nag-umpisang mag-init ang pandaigdigang media. Nagpalabas ang BBC ng special report tungkol sa diplomatic clash in East Asia. Inilathala ng Asahi Shimbun ng Japan sa kanilang front page ang pag-aalala sa tumitinding tensyon sa pagitan ng South Korea at Pilipinas. Ang New York Times naman ay naglabas ng isang analysis piece na maipamagat na The Philippines' New Diplomatic Playbook, ngunit hindi tumigil doon ang Pilipinas. Naglabas ang DFA ng isang opisyal na pahayag. Ganap na susuriin ng Pilipinas ang relasyon nito sa South Korea. Kasama rito ang ating ugnayang pangkalakalan. Napakalakas ng epekto nito. Isinama na ng Pilipinas ang usaping pangkalakalan. Hindi tumigil sa pagring ang telepono sa aking opisina. Mga dayuhang mamamahayag, lokal na media, at maging mga research institute mula sa Japan at China ay tumatawag. Maria, bakit napakatigas ng Pilipinas ngayon? Iba ang pakiramdam dito. Mayroon bang hindi kami nalalaman? Bakit napakadirekta ni Pangulong Delgado? Sa totoo lang nasasabik ako. Ito ay ganap na naiiba sa diplomatikong pattern ng Pilipinas na nakasanayan ko. Karaniwan, kahit sa harap ng panggigipit ng Sina, maingat ang tugon ng Pilipinas, magpapaliwanag, magpapahayag ng posisyon, o tahimik na aayusin ito sa likod ng mga diplomatikong channel. Pero ngayon, isang direktang komprontasyon. Para itong isang mensahe na nagsasabing, hindi na kami magtitiis. Sa loob ng gobyerno ng South Korea, nagsimula na ang pagkabahala. Isang mataas na opisyal sa kanilang foreign ministry na kakilala ko ang nagsabi, tumawag na naman ba ang Pilipinas? Opo, mariin nilang hinihiling ang pagbabago sa tatak. Mas lalo pa silang tumitigas. Kakaiba, mayroon ba silang inihahanda? Nang marinig ko ang pag-uusap na iyon, naintindihan ko. Hindi rin inaasahan ng South Korea ang ganitong reaksyon mula sa Pilipinas. Karaniwan, kapag ginigipit ng China, tahimik na tumutugon ang Pilipinas. Pero ngayon, harapan nilang kinakalaban ang South Korea. Hinding-hindi ko malilimutan ang sandaling iyon. Sa 25 taon ko sa Washington, naramdaman kong ang katapangang ito ay hindi simpleng protesta. Mayroon itong lasa ng estratehiya. Naglalaro ang Pilipinas sa isang ganap na ibang antas. Kung dati, matagal na sanang tahimik na umurong. Pero ngayon, walang anumang bakas nito. Sa halip, nagsimulang magsaliksik ang media sa Pilipinas. Noong 2005, nang hilingin ng South Korea na palitan ang Hansong sa Seoul, agad itong tinanggap ng Pilipinas. Ngunit ngayon, bakit binabalewala ang makatwirang hiling ng Pilipinas? Ito ay isang double standard, lalong napahiya ang South Korea. Ang gobyernong laging nagsasabi na mahalagang partner ang Pilipinas ay tumitingin ngayon sa mukha ng China pagdating sa isang issue na may kinalaman sa dignidad ng Pilipinas. Noon ko naramdaman, hindi ito simpleng alitang diplomatiko. Ito ay isang pagtatangka ng Pilipinas na muling bigyang kahulugan ang kanilang posisyon sa pandaigdigang komunidad. Ang Pilipinas ng nakaraan ay maaaring tahimik na uurong sa harap ng malabong paninindigan ng South Korea. Ngunit ang Pilipinas ng 2025 ay ganap na iba. Matatag at may dignidad na humihiling. Hindi na kami tumitingin sa mukha ng iba. Tanging isang bansang nagtatanggol sa kanyang dignidad ang may ganitong paninindigan. Ang estratehikong katapangang ito ng Pilipinas ay nagdulot ng tensyon sa buong Seoul. Sa sandaling iyon, naramdaman kong isang bagong kabanata sa ugnayang rehiyonal at diplomasya sa Silangang Asya ang nagsisimula. At kung anong resulta ang idudulot ng katapangang ito, lubos akong interesado. 5 araw matapos ang malabong sagot ng South Korea, nagpatuloy ang panggigiit ng Pilipinas. Habang balisa ang buong Seoul, abala ako sa pagbabasa ng mga balita tungkol sa Pilipinas nang biglang lumabas ang isang alerto sa aking computer screen. Pangulong Delgado naglabas ng matapang na pahayag laban sa South Korea sa isang pulong sa DFA. Agad kong binuksan ang artikulo. Sa sandaling mabasa ko ang nilalaman, para akong hihimatayin. Sa wakas, nagsalita na si Pangulong Delgado, ngunit sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Walang live broadcast,
hindi rin opisyal na press conference. Ito ay isang pahayag sa isang panloob na pulong sa Department of Foreign Affairs. Noong 2005, nang hilingin ng South Korea na palitan ang pangalan ng Hansong sa Seoul, agad natin itong tinugunan. Ito ang unang pangungusap ng Pangulo. Ang sumunod na mga salita ay mas nakakagulat. Ngunit ngayon, sa aming makatwirang hiling, bakit nananahimik ang South Korea? Ito ay isang double standard, isang malinaw na pagmamaliit sa Pilipinas. Kung magpapatuloy ang South Korea sa ganitong pag-uugali, maaari rin naming pag-aralan muli ang pagkilala sa pangalang Seoul. Binasa ko ito ng 3 beses. Hindi ito lengguwahe ng isang tradisyonal na kaalyado. Ito ay isang hakbang sa ibang antas. Ayon sa ulat, maging ang mga diplomat sa silid ay natahimik. Talaga bang sinabi iyan ng Pangulo? Bulong ko sa sarili. Agad kong tinawagan ang aking mga contacts sa Ministry of Foreign Affairs ng South Korea. Ang una kong tinawagan ay si Director Kim ng East Asia Bureau. Director Kim, nakita mo na ba ang pahayag ng Pangulo ng Pilipinas? Kumpirmado bang totoo ito? Ayon sa mga ulat, ganoon nga. Ano sa tingin mo? Sa totoo lang, labis kaming nag-aalala. Ibig sabihin, hindi ito ang inaasahan ninyong reaksyon? Oo, akala namin ay lilipas din ito ng tahimik. Halata sa boses ni Director Kim ang pagkalito. Ang pangalawa kong tinawagan ay isang opisyal sa Cheong Waday, Blue House, na responsable sa Foreign Affairs and National Security. Ano ang tingin ninyo sa sitwasyon sa Pilipinas? Ganap na hindi inaasahan, Ms. Santos. Sa anong aspeto? Tinatanong nila ang fundamental na issue. Maaari mo bang ipaliwanag? Hindi lang ito tungkol sa isang tatak. Kinuwestiyon nila ang mismong pundasyon ng aming relasyon. Tumpak ang pagsusuri ng opisyal na ito. Ang baraha na inilabas ng Pilipinas ay nagbago sa buong laro. Gusto lang ng South Korea na patagalin ang issue sa pamamagitan ng pagsasabing pinag-aaralan. Ngunit tinanong ng Pilipinas, bakit kayo nananahimik sa aming lehitimong hiling? Muli kong sinuri ang pahayag ni Pangulong Delgado. Noong 2005, nang hilingin ng South Korea na palitan ang pangalan ng Hansong sa Seoul, agad natin itong tinugunan. Malaki ang kahulugan ng pangungusap na ito. Sa loob lamang ng 2 araw noon, ganap na tinanggap ng Pilipinas ang hiling ng Korea. Binago ng gobyerno ang lahat ng opisyal na dokumento, textbook, ulat sa media, at maging ang mga anunsyo sa mga istasyon ng tren. Ngunit ngayon, sa aming makatwirang hiling, bakit nananahimik ang South Korea? Ang pangalawang tanong ay mas matalas. Ang hiling ng Pilipinas ay makatwiran. Ang pagtatak bilang Pilipinas ay pandaigdigang pamantayan. Ngunit tanging ang South Korea ang gumagamit ng China, Philippines. Kung magpapatuloy ang South Korea sa ganitong pag-uugali, maaari rin naming pag-aralan muli ang pagkilala sa pangalang Seoul. Ang huling pangungusap na ito ay tunay na nakakayanig. Ito ay isang deklarasyon ng ganap na pagkakapantay-pantay. Dati, hiling ng Korea, tinanggap namin. Ngayon, hiling namin, dapat ding igalang. Nang gabing iyon, nagkaroon ako ng video conference kasama ang mga eksperto sa Silangang Asya. Kasama sina Professor Chen Jianmin ng Harvard University, Dr. Lin Shufen, isang senior fellow sa Brookings Institution, at Professor Wang Jimin ng Johns Hopkins University. Mga ginoo at ginang, ano ang masasabi ninyo sa pahayag ni Pangulong Delgado? Unang nagsalita si Professor Chen. Isang tunay na nakakagulat na pagbabago. Sa anong aspeto, ang Pilipinas ngayon ay hindi na isang pasibong biktima kundi isang aktibong protagonista. Sumang-ayon si Dr. Lin. Tama. Dati, ang inaalala lang nila ay kung paano tutugunan ang panggigipit ng China. Ngayon, direkta silang humihiling ng pagkakapantay-pantay mula sa South Korea. Mas tiyak ang pagsusuri ni Professor Wang gamit ang mga datos. Ang argumento ng Pilipinas ay napakamakatwiran. Anong datos? Kung susukatin ang kontribusyon ng Pilipinas sa relasyon sa South Korea, mas malaki ito kaysa sa inaakala ng marami. Noong 2024, ang trade surplus ng South Korea sa Pilipinas ay humigit kumulang 11 bilyon. Malaki ang kontribusyon ng ekonomiya ng Pilipinas sa kanila. Nang marinig ko ito, naintindihan ko. Ang dahilan ng katapangan ng Pilipinas ay hindi emosyonal na reaksyon. Sapat na ang paglalahad ng katotohanan. Kinabukasan,
Nagsimulang lumabas ang mga reaksyon ng internasyonal na media. Isinulat ng editorial ng Washington Post, ang tanong ng Pilipinas ay lehitimo kung pinahahalagahan ng South Korea ang sarili nitong dignidad. Bakit nito binabalewala ang dignidad ng Pilipinas? Katulad din ng sinabi ng New York Times, ang isang mabuting relasyon ay dapat nakabatay sa respeto sa isa't isa, hindi sa unilateral na pagpaparaya. Maging ang konserbatibong Wall Street Journal ay nagkomento, ang estratehikong pag-iisip ng Pilipinas ay kahanga-hanga. Ito ang wangis ng isang mature na demokratikong bansa. Ang pinakakagulat-gulat ay ang reaksyon mula mismo sa loob ng South Korea. Isang mataas na opisyal sa kanilang foreign ministry ang pribadong nagsabi sa akin, sa totoo lang, tama ang Pilipinas. Noong 2005 nang humiling kami, agad silang tumugon. Bakit hindi natin magawa ngayon? Dahil sa pagtingin sa mukha ng China? Oo, ngunit tama ba talaga ang ganitong paninindigan? Nang marinig ko ito, nakumpirma ko. Ang Pilipinas ay gumawa ng isang matalinong hakbang. Hindi ito emosyonal na pag-atake, kundi isang mahinahong pagharap sa katotohanan. Nag-alok ng malabong sagot ang South Korea, ngunit ang natanggap nila ay isang fundamental na kwestiyon at moral na presyon. Ngayon, kami ang nasa posisyon na magtanong. Isinulat ko sa aking ulat ng gabing iyon. Nagsasagawa kami ng diplomasya laban sa isang bansang tumitingin sa mukha ng mas malalaking kapangyarihan. Binabago ng Pilipinas ang paradigma ng diplomasya sa Silangang Asya. Nagsimula na ang pagbabago mula sa unilateral na relasyon tungo sa isang relasyong may pagkakapantay-pantay. Ang isang pangungusap na iyon ni Pangulong Delgado ay lumampas sa usapin ng relasyon sa China. Binuksan nito ang isang bagong kabanata sa diplomasya ng Silangang Asya. 2 araw matapos ang matapang na pahayag ng Pangulo, nagpatuloy ang panggigipit ng Pilipinas. Habang tumitindi ang tensyon sa Seoul, biglang nag-pop up ang isang alerto sa aking telepono. DFA ng Pilipinas, naglabas ng opisyal na komento tungkol sa ganap na pagsusuri sa relasyon sa South Korea. Binuksan ko agad ang aking laptop. Sa sandaling mabasa ko ang nilalaman, tila huminto ang aking paghinga. Ganap naming susuriin ang aming relasyon sa South Korea, kasama rito ang aming ugnayang pangkalakalan. Ang pagtatalaga sa pangalang Seoul ay kasama rin sa mga bagay na aming susuriin, 3 pangungusap lamang, ngunit napakalaki ng kahulugan nito. Sa 21 taon kong pagmamasid sa diplomasya, ito ang unang pagkakataon na nakasaksi ako ng ganitong direktang panggigipit. Karaniwan, ang diplomasya ng Pilipinas ay gumagamit ng mga banayad na salita tulad ng maingat na pagsusuri o umaasa sa isang mapagkaibigang relasyon. Ngayon, ito ay malinaw at matatag. Agad kong tinawagan ang aking mga kasamahan sa gobyerno ng South Korea. Una, si Secretary Park sa Blue House. Secretary Park, nakita mo na ba ang pahayag ng DFA ng Pilipinas? Kakakumpirma ko lang. Nakakagulat talaga. Sa anong aspeto? Ito ay isang babala, hindi ba? Oo, ito ay ganap na panggigipit. Nanginginig ang boses ni Secretary Park. Santos, nangyari na ba ito dati? Kailanman? Ito ang unang pagkakataon. Pangalawa, si Director Lee ng Ministry of Trade. Director Lee, alam na ba ninyo ang sitwasyon? Napakagulo pa sa loob. Hindi namin alam kung paano tutugon. Ano ang ibig sabihin ng pagsusuri sa ugnayang pangkalakalan? Sa pinakamasamang sitwasyon, maaaring humantong ito sa mga restriksyon sa pag-export ng mga semiconductor at nickel. Sa mga pag-uusap na ito, naramdaman ko kung gaano katensyonado ang South Korea. Inakala nilang lilipas lang ito ng tahimik. Ngunit ngayon, ang mismong pundasyon ng relasyon ang niyayanig. Nang hapong iyon, bumuhos ang mga reaksyon mula sa internasyonal na media. Ang pagsusuri ng CNN ay matalas. Ang babala ng Pilipinas na suriin ang ugnayang pangkalakalan ay walang katulad. Hindi lang ito tungkol sa kanilang relasyon, ipinapakita nito ang isang fundamental na pagbabago sa diplomatikong tanawin ng Silangang Asya. Ang Washington Post ay mas tiyak. Ang Pilipinas ay hindi na lamang isang bansang tumutugon sa panggigipit ng China. Ngayon, kaya na nilang humingi ng pagkakapantay-pantay mula sa mga kalapit na bansa. Dumalo ako sa isang emergency seminar sa Brookings Institution. Ang tema, ang panggigipit ng Pilipinas sa South Korea at ang kinabukasan ng diplomasya sa Silangang Asya.
Unang nagsalita si Profesor Ricardo Rick Bravo ng MIT. Ang desisyon ng Pilipinas ay napaka-estratehiko. Hindi ito emosyonal na reaksyon. Ginagamit nila ang kanilang economic leverage. Noong 2024, ang trade surplus ng South Korea sa Pilipinas ay 30 bilyon. Kung talagang susuriin ng Pilipinas ang kalakalan, malaking dagok ito sa ekonomiya ng Korea. Pangalawa si Dr. Lee Eugene ng Stanford. Ipinapakita ng insidenteng ito ang diplomatikong kaustuhan ng Pilipinas. Muling binibigyan kahulugan ang relasyon. Kung hindi ninyo kami igagalang, walang kooperasyon. Pangatlo, si Professor David Kang ng Johns Hopkins. Tinatanggihan ng Pilipinas ang mga patakaran ng laro ng South Korea at nagmumungkahi ng bago. Hindi unilateral na pagpaparaya, kundi isang relasyong nakabatay sa respeto sa isa't isa. Habang nakikinig, lalo kong napagtanto kung gaano kahusay ang estratehiya ng Pilipinas. Hindi ito protesta dahil sa galit, kundi panggigipit na nakabatay sa lohika. Nang gabing iyon, isang nakakagulat na balita ang lumabas. Isang panloob na ulat mula sa business community ng South Korea ang nalik. Ang pamagat, pagsusuri sa epekto sa ekonomiya ng South Korea, ng pagsusuri ng Pilipinas sa ugnayang pangkalakalan. Ang nilalaman ay prangka. Ang Pilipinas ay ikatlo sa pinakamalaking trade surplus partner ng South Korea. Kung babawasan ng Pilipinas ang importasyon, maaaring bumaba ng 1% ang taunang paglago ng ekonomiya ng Korea. Ang conclusion, ang pagkasira ng relasyon sa Pilipinas ay direktang tatama sa ekonomiya ng South Korea. Hindi natin dapat palawakin ang panganib mula sa China patungo sa Pilipinas. Doon ko naintindihan. Maging ang South Korea ay kinikilala ang kahalagahan ng Pilipinas. Hindi lang ito isang maliit na arkipelago, kundi isang kailangan-kailangan na partner sa ekonomiya ng South Korea. Kinabukasan, isang mas nakakagulat na balita. Nagkaroon ng reaksyon ang Japan. Isang hindi nagpakilalang opisyal ng gobyerno ng Japan ang nagsabi sa Kyodo News. Ang tugon ng Pilipinas ay kahanga-hanga. Sana ay kaya rin nating maging matatag sa paghaharap sa South Korea. Nagulat ako. Ang Japan, na may mas malakas na boses sa pandaigdigang entablado, ay humahanga sa Pilipinas. Naglabas ng pagsusuri ang isang German think tank. Ang panggigipit ng Pilipinas sa South Korea ay nagpapakita ng isang bagong diplomatikong modelo, ang paggamit ng economic power para sa isang lehitimong kahilingan. Isang propesor sa France ang mas prangka. Ang ipinapakita ng Pilipinas ay ang wangis ng isang tunay na soberanong bansa. Nakumpirma ko, ang Pilipinas ay gumawa ng isang makasaysayang desisyon. Hindi na kami isang bansang tahimik na nagtitiis. Ngayon, kami ay isang diplomatikong protagonista. Ang malabong tugon ng South Korea ay sinagot ng Pilipinas ng 3 pangungusap na babala. Ang maigsi ngunit makapangyarihang mensaheng ito ay tila nagbukas ng isang bagong kabanata sa diplomasya ng Silangang Asya. Ilang araw pagkatapos ng malakas na babala ng Pilipinas, isang balitang yumanig sa lahat ang dumating. Sumuko na ang South Korea. Nang umagang iyon, nakita ko ang breaking news mula sa Yonhap News Agency. Muntik na akong mapatalon. Gobyerno ng South Korea, kinumpirma ang pagbabago sa Electronic Arrival Card System para sa pagtatalaga sa Pilipinas. Ganap na tinatanggap ang hiling ng Pilipinas. Agad kong tinawagan ang aking kasamahan sa Seoul. Sunbae Kim, totoo ba ito? Oo, Maria. Kagabi pa ang huling desisyon. Ano ang pakiramdam dyan? Sa totoo lang, komplikado. Hindi namin kinaya ang panggigipit ng Pilipinas. Napakalaki ng pressure mula sa mga negosyante na huwag hayaang masira ang ugnayang pangkalakalan. Naintindihan ko. Kinailangan nilang kilalanin ang kahalagahan ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang sumunod na balita ay mas interesante, ang reaksyon ng China. Sinimulang kondenahin ng Ministry of Foreign Affairs ng China ang gobyerno ng South Korea. Ang ulat ng Global Times ay prangka. South Korea, sumuko sa mga puwersang separatista ng Pilipinas, lumabag sa One China Principle. Hindi maiiwasan ang pagkasira ng relasyon ng China at South Korea. And Ramen and 11 bond there. Nakita ko kung gaano kahirap ang posisyon ng South Korea. Sa pagitan ng panggigipit ng China at Pilipinas, pinili nila ang Pilipinas. Sa kabilang banda, ano naman ang nangyari sa Pilipinas? Muli kong binalikan ang estratehiya ng Pilipinas sa mga nakaraang linggo. Ang resulta ay kahanga-hanga
Nakamit ng Pilipinas ang lahat ng kanilang layunin. Ang tatak na China. Ah, 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 ah. Ang tatak na China-Philippines ay matagumpay na pinalitan ng Philippines. Nakatanggap ng opisyal na paumanhin mula sa gobyerno ng South Korea na itatak sa pandaigdigang komunidad ang imahe ng isang Pilipinas na may dignidad. Ang Washington Post ay nagkomento, ang pinakamalaking panalo sa diplomasya ng Silangang Asya noong 2025 ay ang Pilipinas. Ginamit nila ang kanilang economic power at moral high ground para kumbinsihin ang South Korea. Napakalaki ng kaibahan ng resulta ng panggigipit ng China at Pilipinas. Gumamit ang China ng banta militar at ganting salakay sa ekonomiya, ngunit kinaya ito ng South Korea. Samantala, gumamit ang Pilipinas ng lohika at economic interdependence at sumuko ang South Korea. Sa isang video call kasama si Professor Andrew Nathan ng Columbia University, tinanong ko, Professor, ano sa tingin ninyo ang pagkakaibang ito? Isang napaka-interesanting paghahambing, Maria, sabi niya. Nananatili pa rin ang China sa isang coercive model, ang pag-iisip na makukuha mo ang lahat sa pamamagitan ng puwersa. Sa kabilang banda, ipinakita ng Pilipinas ang isang bagong paraan. Hinihiling nila ngayon sa internasyonal na komunidad bilang isang pantay na partner. Isang ulat mula sa CSIS ang nagkumpara sa success rate ng panggigipit ng Pilipinas at China sa nakalipas na 5 taon. Ang resulta, Philippines, 76% success rate, China, 42% success rate. Halos doble ang agwat. Ang reaksyon sa loob ng Pilipinas ay napakainit. Isang survey ang lumabas. 91% ng mga Pilipino ay sumusuporta sa matapang na tugon ng gobyerno. Ang approval rating ni Pangulong Delgado ay tumaas sa 71%. Sana ay laging ganito ang ating diplomasya, may dignidad, sabi ng 94% ng mga respondent. Tinawagan ko ang aking kasamahan sa Maynila, si Professor Santos. Professor, nakita mo ba ang survey? Napakalakas ng kumpiyansa ng mga Pilipino ngayon. Oo, Maria. Sa totoo lang, naiiyak ako sa tuwa. Palagi na lang tayong ginigipit ng China. Pero ngayon, nanalo tayo laban sa South Korea ng may dignidad. Ipinakita natin na kaya natin. Nang katapusan ng linggo, isang simbolikong pangyayari ang naganap. Ang Frankfurter Allgemeine Zeitung ng Germany ay naglathala ng isang special feature. Ang pamagat, Pilipinas at China, dalawang modelo ng panggigipit. Ang nilalaman, ipinakita ng Pilipinas ang diplomasya ng ika-21 siglo na nakabatay sa lohika at mutual interest. Samantala, nananatili ang China sa ika-20 siglo na gumagamit ng puwersa, banta at ganti. Buong mundo ay nagsimulang magbigay pansin sa malinaw na pagkakaiba ng Pilipinas at China. Hindi kami tulad ng China. Hindi kami gumagamit ng puwersa, kundi isang bansang nananalo sa pamamagitan ng pagkumbinsi. Ang Pilipinas ay nagmumungkahi ng isang bagong diplomatikong modelo, ipinapakita ang huwaran ng internasyonal na relasyon sa ika-21 siglo, isinulat ko sa aking ulat. Ngayon, ibang bansa na ang nagsisimulang pag-aralan ng Pilipinas. Pagkatapos ng anunsyo, isang mas nakakagulat na balita ang dumating. Hindi lang pagbabago ng tatak ang hiling ng Pilipinas. Isang think tank sa Pilipinas ang naglabas ng isang ulat. Philippines-South Korea Strategic Partnership 2.0, A Vision. Nang mabasa ko ang dokumento, natulala ako. Ito ang dahilan kung bakit matatag ang Pilipinas. Nagmumungkahi sila ng isang ganap na bagong laro. Ang unang pahina pa lang ay nakakayanig. Higit pa sa umiiral na unilateral na relasyon, itatag ang isang strategic partnership. Isang ika-21 siglong modelo ng kooperasyon na nakabatay sa mutual interest. Ang mga konkretong nilalaman ay mas nakakagulat. Ang unang barahan ng Pilipinas, teknolohiya sa semiconductor. Ang Pilipinas, bilang isang pandaigdigang leader sa assembly, testing at packaging, ay nag-aalok ng mas malalim na kooperasyon. Ang isang kathang-isip na higanting tech na Pilipino, ang Sinagtech, ay nag-aalok ng eksklusibong access sa kanilang advanced packaging technology, isang mahalagang sangkap para sa mga AI chips. Ang pangalawang baraha, mga kritikal na mineral. Ang Pilipinas, isa sa pinakamalaking supplier ng nickel at iba pang rare earth elements,
ay nag-aalok ng isang pangmatagalang, matatag na supply chain para sa industriya ng baterya at electronics ng South Korea na tumutulong sa kanila na bawasan ang kanilang pag-asa sa China. Ang ikatlong baraha, teknolohiyang medikal at kaalaman sa pagtugon sa pandemya. Ibinahagi ng Pilipinas ang tagumpay ng kanilang digital contact tracing system at ang kanilang world-class na healthcare workforce nag-aalok ng pakikipagtulungan sa pandemic preparedness. Pagkatapos kong basahin ang dokumento, ganap akong humanga. Pinaghandaan talaga ito ng Pilipinas. Habang hinihiling ng South Korea na baguhin ang isang tatak, ipinakita ng Pilipinas kung gaano karami ang maaari nilang ialok. Tinawagan ko ang aking kasamahan sa State Department si James. James, nabasa mo na ba ang ulat ng Pilipinas? Kasalukuyan kong binabasa. Nakakagulat talaga. Alam na alam ng Pilipinas kung ano ang kailangan ng South Korea semiconductors, kritikal na mineral, teknolohiyang medikal. Lahat ng ito ay kailangan ng South Korea para makipagkumpetensya sa China. Isang ulat mula sa Brookings Institution ang nag-quantify sa halaga ng mga alok ng Pilipinas. Ang halaga ng kanilang kontribusyon sa semiconductor supply chain ay aabot sa bilyon-bilyong dolyar taon-taon. Ang kanilang control sa supply ng nickel ay kritikal. Ang kanilang mga inobasyon sa kalusugan ay napakahalaga. Ang editorial ng Washington Post ay nagsulat, ang panukala ng Pilipinas ay ang modelo para sa ika-21 siglong internasyonal na relasyon. Hindi pangalan ang habol nila, kundi makabuluhang kooperasyon. Sinabi ni Professor Victor Cha ng Johns Hopkins sa CNN, ang ginagawa ng Pilipinas ay napaka-inobatibo. Binabago nila ang kanilang imahe mula sa isang bansang kailangang protektahan tungo sa isang technological at resource partner. Nang katapusan ng linggo, isang simbolikong pangyayari ang naganap. Inanunsyo ng gobyerno ng South Korea na seryoso nilang pag-aaralan ang panukala ng Pilipinas. Ito ay isang pag-amin sa tagumpay ng Pilipinas. Ang panukala ng Pilipinas ay komprehensibo at nakatuon sa hinaharap, sabi ng tagapagsalita ng kanilang Foreign Ministry. Positibo naming susuriin ito. Nang marinig ko ito, lubos akong natuwa. Nagtagumpay talaga ang Pilipinas. Ang unilateral na issue ng tatak ay ginawa nilang isang partnership na may mutual benefit. Sa gitna ng alitan, hindi pangalan ang ginamit ng Pilipinas para makipag-usap, kundi halaga. Hindi bilang isang maliit na bansa, kundi bilang isang technological at strategic partner. Muling binigyang kahulugan ng Pilipinas ang konsepto ng internasyonal na relasyon, isinulat ko sa aking ulat mula sa unilateral na pangangalaga tungo sa mutual na kooperasyon. Hindi lang ito isang kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas, kundi isang makasaysayang sandali na nagbukas ng bagong kabanata sa diplomasya ng Silangang Asya. Ang estratehiya ni Pangulong Delgado na nagsimula sa katahimikan ay kumumbinsi sa buong mundo. Isinulat ng Washington Post. Ang estratehikong hakbang ng Pangulo ng Pilipinas ay isang kalkuladong galaw na nagbago sa isang unilateral na issue ng tatak tungo sa isang partnership na may mutual cooperation. Ito ay isang kaganapan na nagmungkahi ng isang bagong modelo para sa ika-21 siglong diplomasya. Both in 18,000. Sa CNN, sinabi ni Professor Joseph Nye ng Harvard, ang ipinakita ng Pilipinas ay isang perpektong halimbawa ng smart power, hindi lakas militar, hindi rin ganting salakay sa ekonomiya, kundi panalo sa pamamagitan ng estratehikong pag-iisip. Nagsimulang pag-aralan ng mga bansa ang Manila Model. Ang Ministry of Foreign Affairs ng Japan ay bumuo ng isang special task force para pag-aralan ang estratehiya sa negosasyon ng Pilipinas. Ang Germany at France ay nagsagawa rin ng mga pag-aaral. Maging ang Poland, na may sariling issue sa loob ng EU, ay tumawag sa akin para humingi ng payo kung paano matutunan ang estratehiya ng Pilipinas. Mula sa Australia hanggang Canada at maging sa Singapore, naging paksa ng pag-aaral ang diplomasya ng Pilipinas. Sa punong tanggapan ng United Nations, isang espesyal na seminar ang ginanap. Ang pangunahing tagapagsalita, ang Undersecretary ng DFA ng Pilipinas. Mahigit 80 bansa ang dumalo. Paano ninyo napanatili ang kahinahunan sa harap ng panggigipit ng isang mas malaking bansa? Tanong ng delegado ng Germany. Ang sagot ng Undersecretary ay kahanga-hanga. Tanging ang isang bansang handa ang may kakayahang manahimik. Tumugon kami gamit ang estratehiya, hindi emosyon.
Ano ang sikreto sa tagumpay ng Pilipinas? Tanong ng delegado ng France. Hindi kami nagpatangay sa laro ng kabilang panig. Pinalitan namin ito ng aming laro. Ang unilateral na issue ng tatak ay ginawa naming usapin ng mutual benefit. Habang pinapanood ko ang seminar, lubos akong ipinagmamalaki. Ang Pilipinas ngayon ay naging textbook para sa mga diplomat sa buong mundo. Mula sa isang bansang tumatanggap ng textbook, naging isang bansang gumagawa ng textbook. Conclusion, ang walang kapantay na tagumpay ng Pilipinas. 3 buwan na ang nakalipas. Ang mga nagawa ng Pilipinas ay hindi lamang isang diplomatikong tagumpay. Ito ay isang ganap na pagbabago ng paradigma. Tagumpay sa isyu ng tatak. Nakuha ang lahat ng hiling pagbabago, paumanhin at garantiya, pandaigdigang pagkilala. Nakuha ang suporta ng buong mundo sa pamamagitan ng paggamit ng lohika, hindi emosyon. Pagbabago sa perception. Kinilala ng buong mundo ang mature na diplomasya ng Pilipinas. Pandaigdigang epekto. Naging modelo para sa ibang bansa. Dignidad at katatagan. Hindi kailanman gumamit ng masasamang salita, ngunit matatag na ipinaglaban ang posisyon. Tagumpay ng resource and tech diplomacy, na itatak sa buong mundo ang estratehikong halaga ng Pilipinas sa semiconductors at critical na mineral. Mensahe sa China, ipinakita na hindi na sila yuyuko sa panggigipit, pagbabago sa relasyon. Mula sa isang bansang inaalagaan, ang Pilipinas ay naging isang bansang pumipili ng mga partner. Ang Pilipinas, noong 2025, ay nagkamit ng isang tagumpay na higit pa sa diplomasya. Ito ay pag-angat ng pambansang dangal at isang pagbabago ng paradigma. Isinulat ko sa aking huling ulat. Isang bansang nanalo gamit ang estratehiya, hindi emosyon. Mula sa katahimikan at lohika, nakamit ng Pilipinas ang palakpakan ng buong mundo. Hindi na isang bansang inaalagaan, kundi isang bansang nagdidisenyo at pumipili. Nang itakda ng South Korea ang tatak bilang China, walang sinuman ang nag-akala sa ganitong resulta. Ngunit ginawa ng Pilipinas ang kahihiyang iyon na isang pagkakataon, lumikha ng isang ganap na bagong relasyon. Kami ay naging isang bansang nagdidisenyo at pumipili. Ito ang tunay na lakas ng diplomasya na ipinakita ng Pilipinas noong 2025. Nang itakda ng South Korea ang tatak, isang pangungusap lang ang isinagot ng Pilipinas. Ang hiling ninyo noon, agad naming tinugunan. Ngayon, igalang ninyo ang aming hiling. Ang estratehikong tugon na ito ay nagdulot ng ganap na tagumpay. Habang inoobserbahan ko ang lahat ng ito, napagtanto ko ang isang mahalagang katotohanan. Ang tunay na kapangyarihan ng Pilipinas ay hindi lamang ang kanyang militar. Ito ay ang kanyang kailangan na posisyon sa pandaigdigang supply chain, ang mga semiconductor, ang nickel, ang mga mineral. Ito ang Philippine Shield. Maaaring tayo ay isang bansa ng 110 milyong katao, sabi ni Pangulong Delgado. Ngunit hawak natin ang mga teknolohiya at yaman na inaasahan ng 8 bilyong tao sa mundo. Ito ang ating lakas. Ito ang ating dignidad. At noong 2025, ipinarating ng Pilipinas ang mensaheng iyon sa buong mundo. At sumagot ang mundo. Oo, iginagalang namin ang Pilipinas. Iyon ang tunay na tagumpay na nakamit ng Pilipinas.